garlic. Chuchu. Sarap na ng amoy. Ito daw po yung lemon cake na famous sa Kobe, Japan. Welcome to our life in Korea. Simple life, farming, and family. Subscribe and join us. Hello guys, good morning! Good morning po sa ating lahat. Welcome back to our channel. This is Bisdak in Korea Vlogs. At ito po ang aming simpleng buhay sa Gangwon-do, South Korea. Nandito po tayo sa parking area. Sa tapat po ng, sa tapat ng center kung saan tutuloy si LE for 5 days. Pang second day na po niya today sa center. So, ang gagawin ni Adjuma ngayon since may time tayo is tutulong po tayo sa pag-harvest ng ating mga chonyang chili, magluto ng lunch sa bahay ni Benan. And let's see kung ano pa ang gagawin natin today. Samahan niyo po kami sa aming araw ng Martes mga kabisdak. It's August 11. Alam kong may nag-birthday o kahapon August 10. Ngayon ko na lang po babatiin kasi nakalimutan ko po kahapon. So sobrang busy. Belated happy birthday po. I-flash ko po yung screen. I-shoutout ko mamaya yung mag-birthday. Nag-birthday kahapon. Pasensya na. Na-busy si Azuma. But anyways, belated happy birthday! Pagkatid ko kay LE doon is nakita siya agad ng kanyang mga kaklase. Yung kaklase niyang babae si Ina. Ang niya mga kabistak, ang saya-saya niya. Nakita niya si LE. Guys, yung mga friends ni LE is mga kababata niya, kaidaran niya. 3 lang po silang grade 2, magkaklase. Pero close na close. Kahit na mga bata kasi, mga inosente. Pero ang gusto ko dito sa countryside is yung mga bata, hindi sila masyadong walang diskriminasyon. Although pinapaliwanag naman ng teacher na si LE, special siya. So naiintindihan po yun ng mga bata at mas nag-care po sila. Last Sunday, may 2 bata nakaklase ni LE. Yung isa is ahead ng 1 year. Pumunta doon sa bahay namin at gusto lang nilang makita si LE. Tapos ang saya-saya ni LE, sumama pa si LE sa kanila sa namamasyal dito sa sentro ng barangay, sumakay sa sasakyan. Tapos umuwi din si LE after mga 2 hours. And yun nga today, yung mga kaklase niya, napaka-friendly at inaalalayan po nila si LE, which is nakakatuwa mga kabisdak bilang isang nanay na makita yung ibang bata, mga normal na mga bata na tinutulungan, inaalayan, naiintindihan po nila si LE sa ganyang kamurang edad. Nagpapasalamat ako sa mga parents nila kasi pinapaintindi din ng kanilang mga parents yung about kay LE. Napaka-responsableng mga parents. Iba talaga dito kasi small community nga kami. So, alam po lahat ng mga kabarangay namin na ganyan si LE. Tas, naiintindihan po nila. Although hindi naman lahat nakakaintindi, pero mostly, dito po sa aming barangay, nung nalaman nila na ganyan si LE is, naiintindihan po nila at meron silang extra consideration for LE guys. So which is, masaya po ako bilang parent. Hindi kami masyadong nahihirapan dito. Opo, kasi parang malaking pamilya na dito sa aming barangay. So, tara na, uwi na tayo sa bahay at may ipapabili sa akin si Bianan na tofu. Bibili tayo ng tofu doon sa sentro ng aming barangay, yung sa Mini Mart, katabi ng bangko. Tara na mga kabisdak. Si Dee ay nagka-loading na ngayon, kasama niya si Osaka Boy, yung kanyang brother. Kasi mamimili kahapon, di ba, wala tayong nabili na PVC pipe. Hindi rin kasi masyadong maalam si Dee sa mga na yun. Hindi rin kasi masyadong maalam si TE talagang ipapabili. So, maganda na kasama niya si Osaka Boy. Si Osaka Boy mismo yung pipili ng kanyang mga kukunin. Medyo makulimlim po ang ating panahon. Makulimlim, tas siya guys, on and off yung sikat ng araw. At hindi na talaga siya masyadong mainit. Very nagsisimula na po yung autumn breeze. Makulimlim siya guys, may mga dark clouds.
Ito na. Dito po tayo bibili sa Mart. Ayan. May ano dito, may nagtitinda ng ilo-loading pa ito mga kabisdak. Ang ganda ng mga sili. Wow, ito po yung ginagawang chili paste and chili powder mga kabisdak. Hungkutsu po ito na variety. Ang hungkutsu kasi at yun yung kutsu, same box lang po sila. Ito. Anyway, let's find some tofu na. Yan po ay bangko yan. Dito tayo. Itong bangko at Minimart, same company lang po. Uy, wala mang tofu. Ala. Ay, meron pala. Ito na tofu. Tofu. Paborito po nila ito guys. Oh, masarap ito kasi milona. Kuha tayo ng 4. Melona. Yan po ang hardware sa aming barangay guys. Oh, pero wala pa sila di. Alam niyo po dito sa aming barangay, ako lang ang nag-iisang vlogger. So yung mga tao dito, yung mga kabarangay namin, kapag nakikita nila akong nagsasalita, nakaharap sa camera, sa cellphone, is parang weird yung tingin nila sa akin. Siyempre, alam nila na vlogger, alam nila na may sahod. So, nagtataka sila, bakit daw sumasahod? Naka-ano lang sa camera. Ganon, kasi nga mga oldies ang mga tao dito. At itong si Binan din ay, marites din. Inaano niya sa mga, kapag tinatanong anong ginagawa tinatanong siya ng kanyang mga kabarkada. Anong ginagawa ng, daughter-in-law, anong trabaho. Sinasabi ni Diina, sinasabi naman ni Bina na nagtuturo, tas vlogger. Ano ang vlogger? Tinatanong ng mga mga kabarkada niya, mga senior. So, ang explanation lang ni Biran is, nag-take ng mga photos and videos daw ako, tas sumasahod na, gano'n. So, namangha yung mga, matatanda, naga at picture lang at naga-video, tapos may pera na, dedan eh. Sabi nila, amazing daw, cool, amazing, awesome, ganun. So, yung mga tao dito, pag nakikita ako, is nakatingin sa akin at nagtataka lang sila paano tayo sumasahod dito. Sis. Hindi pa masyadong dito guys, yung mga matatanda ba. So tara na, nagugutom naman ako mga kabisdak. Nasa bahay na po tayo mga kabisdak. Ibibigay ko lang itong snacks ng ating mga boys, Dudong and Lungkoy, na nag-harvest ngayon ng ating mga chilies. Si DE at si Osaka Boy, hindi ko nakita doon sa hardware. I think, siguro sa Yanggo sila bumili mga kabisdak. Malalaman natin yan. I think 11. Naka 12 boxes po kahapon. And today, hindi yata matatapos ang pag-harvest today. Bukas siguro ito matatapos. Marami pa rin naman siya mga bunga, pero maliliit na guys. Mishi, Mili, Itot. Ang cute-cute talaga nitong magkapatid na to. Nagagandahan ako sa mga pusang to, mga kabisdak. Ay, napupugian pala kasi mga lalaki man ito. Lalaki po yan si Missy at Mili. Girly lang yung name. Allah, Itot. Itot! Ang ingay mo, Uma. Parang gusto nilang sabihin, umalis ka nga, Uma.
Matutulog kami ba? Ang ingay-ingay mo. Iyush! Ang recipe po natin today ay busam. Kung gusto kong kumain ng busam, yan po ay pork belly mga kabistak. Mas maganda kung yung sa shoulder na part po ng baboy ang inyong gamitin. Papakuluan po natin ito ng matagal. Lalagyan po natin siya. Ito is my own recipe mga kabisdak. Tuyo. Pero ang basic dito is lalagyan mo siya ng tuyo, onion. Natutunan ko po from Chagun Uni na masarap daw wag itapon yung balat ng sibuyas. Dito lang sa recipe na ito, sa busam recipe. Hugasan mo yung maigi. Itong balat niya guys. Ito pang brown na balat ba? Pinaka-outer. Hugasan natin maigi. Masarap daw yan sa busam. Ayun. Maraming sibuyas. Ang bango na sibuyas eh. Lagyan mo ng apple sauce to mga kabisdak. Ito kasi may creamer and sugar. Ano ba yun? Yun lang ang kanyang kape. Iinumin natin to. Gusto ko siyang lagyan ng suka. Konting suka. Lipa konti. Black pepper powder. Walang black pepper powder si Biana. Garlic. Chuchut. Wala tayong spring onion. Wala tayong leek. Ito na lang. Spring onion. Black pepper. Wala namang black pepper si Benan. Oyster sauce. Wala na ding oyster sauce si Benan. Ito na lang. Tuna soy sauce. Para itong fish sauce mga kabisdak. Para nakulangan ako sa tuyo, more tuyo. Depende na sa inyo guys kung ano ang ilalagay nyo. Basta ito po yung basic. Kung meron kayong idea dyan, is paki-comment po para mas lalong sumarap itong ating busam. Lalagyan pa natin ng tubig kasi papakuluan natin yan. Naglagay po ako ng 2 cups. Ayan po siya. Muli ako kanina sa bahay. Galing ko ito sa bahay. Kasi naghahanap ng lapis itong si Chagon ang Jubunim, si Usaka Boy. Naghahanap ng lapis. Ayun na naman siya sa kanyang project, yung mga tubo-tubo. Nakabili po sila kanina ng tubo ni DE sa hardware doon sa sentro ng aming barangay. Yun. Kada uwi niyan, guys, may project talaga, di ba? Nakikita nyo naman. Last time na uwi niya is yung pine tree. Hindi pa yun nagawa kasi wala pang available na backhoe. And last year, yung inabutan kami ng alas 10 ng gabi, pag-hukay-hukay ng tubo, tumulong pa nun si Saldi and Dudong. Kasi yung drainage ni Binan dito, yung sewer niya is papunta doon sa main sewer. Galing dito sa bahay. Na-clog. Bilib ako dito kay Usaka Boy. Ano siya sa trabaho? Masipag. Walang lunch break. Pagkatapos ng kain, diretso balik sa trabaho. Okay tayo ito mga kabisdak.
Pansin nyo ba guys? Ito po ay bago. Ayaw ni Bianan sa ibang brand. Rinnai talaga yan. Trusted brand. Rinnai. Pinalitan ni Bianan. At ito pa, nilagyan man ng mga bulingon ni Ajubuno. Wireless vacuum cleaner. Hindi pa na-open. Tapos meron pa yan. May bagong si Bianan? Blender. Charis. Wow, bagong blender po ni Bianan, guys. By Philips. Ganyan po kaano sila. Ay, actually, hindi po si Tiagon Oni ang bumili. Silang tatlo. Hindi lang si Tiagon Oni. Si D.E. Kononi at si Tiagon Oni. Meron po silang monthly hulugan. Hindi, huligan. Hulugan, mga kabisdak. Hindi ko alam kung magkano. Basta may, sila, hulugan sila monthly. And yung pera na naiipon nila is binibili nila ng mga gamit. Or minsan, ginagamit po sa mga family trips. Di ba may upcoming family trips man sila sa US? Ewan ko kung matutuloy ba, I don't know. Babalitaan ko kayo sa winter kasi nakaplano yon December or November ba yun? Basta sa winter, babalitaan ko na lang kayo mga kabistak. Mahina po ang boses natin kasi natutulog si Bianan. Sarap na ng amoy. Ready na po ang ating sausawan, bagoong with sesame seeds, shrimp bagoong. Kung kanina po ay nagbubungkal si Tiagon Ajubunim sa lupa, ngayon ay gumagawa naman siya ng apoy mga kabista ko. Ano na lang talagang ginagawa nito si Tiagon Ajubunim ba? Ang ganda po ng blanket ni Bianan. May cooling effect guys. Wow! Ito ni Bianan na puno sa scribbles na LA. May balon kasi dito sa likod ng treehouse nila ni DE mga kabistak. Itong treehouse na to, dati siyang bahay nila DE guys. Pangatlo kasi sila nagpalit ng bahay. So ayan, gustong kunin at gamitin ni Tiagon Ajubunim yung water na yun kasi maganda daw yun sa kalusugan, natural daw na tubig. Ayan. Ang ating cabbage na in-steam ko, malambot na po yan. Pagkatapos po ng siguro 45 minutes yan na pagpapakulo mga kabisdak, ayan, malambot na kasi malambot naman talaga itong pork belly. Ito po yung mga karne na bigay po ni Myonggi Oppa. Binigyan din pala niya si Bianan. Ang saya-saya. Thank you so much, Myonggi Oppa. Ayan, napaka-generous talaga ni Myonggi. Hindi lang po kami, hindi lang sa ating tatlong alas, pati na rin po kay Bianan kasi nga nabisita man siya noong 2 weeks ago. So ayan, hihiwain ko lang siya mga kabisdak ng ganito, bite size na medyo maninipis. At isaw-saw po natin yan. May samjang akong niready. May sauce pala tayong niready. Dalawa, yung shrimp bagoong at yung chili paste. Tinikman ko ay ang sarap. Masarap siya kasi malambot. At yung sauce natin, yung panimplang nilagay natin, mga onion, nakatulong siya sa pagpasarap ng ating busam. So ito na po ang ating lunch. Ready na mga kabisdak. Siyempre binigyan ko din ng busam ang ating tatlong alas. Si Saldi nagpapagaling na po. Maraming salamat sa lahat ng nag-pray for Saldi. Speedy recovery for Saldi. Okay na po siya ngayon mga kabisdak. Naghihintay na lang kami ng mga 10 days at yung tahi is tatanggalin na po. 사건과 관련해 학대 혐의를 받는 외할머니에 대한 구속전 피의자 신분이 열렸습니다. 피해 어린이는 숨지기 전 직접 경찰서를 찾아 학대를 당했다고 진술한 것으로 나타났습니다. 백상현 뭐야? 뭐야? 뭐 이랬어? 먹고 싶어. 뭐 이걸 어떻게 했어? 맛있어. 봐봐. 부산지방항공청을 압수수색했습니다. 경찰 특별수사단은 이거 후배들 가방이야? 그 택배 보내야 되거든. 알았어. 12 boxes야. Tabang what? Picking or boxing? 어디 갔어? 너 끌고 들어와야지. 사망자는 132명, 부상자는 570명으로 빠르게 안 먹어야 돼. 안 먹어야 돼. 주민들이 일단 직접 배. 신고한 실종자 거기 없어? 4,000명을 여기.
식사하세요. 아니야, 밥 먹어. 야, 너 밥 그렇게 먹어? 에어컨. 네. 밥 있어요? 아직 또 있어요. 왜 두꺼운 옷을 입고 왜 덥다 해? 아니, 왜? 옷이 그치. 없으니까. 아, 옷 없어요? 마찬가지. 옷 줘. 티셔츠 줄까? 아이. 더워. 이란의 대상 요구에 미국이 더 큰 규모의 대상을 요구하면서 호르무즈 해협 재개방 가능성은 그거는 되겠습니다. 정우영이가 했나? 하동염이겠지. 어이. 잘해. 원더풀이야, 원더풀. 원더풀이야. 네. 이런 음식은 필리핀에 없잖아. 얘가 언제 벌써 10년째야. 다 배웠지. 반 한국 사람들. 아, 이거 소주 하나 할래? 한 병인데? 해야 되겠는데? 이걸 왜 삶아가지고 이걸. 뭘 해야 되겠는데요. 소주 알아봐? 안 쓰겠네, 그래. 이게 술물을 내는 이게 술물을 내는 거냐? 이거를 점심 때 이걸. 술 먹으면 이런 거 어때? 반병 하나 있는데. 아이씨. 먹을 거 없네. May mga pagkain kasi mga kabisdak na perfect kainin with a soju, which is naiintindihan ko. Kahit hindi ako umiinom pero naiintindihan ko, parang nai-enhance ng soju yung flavor ng pagkain, like nitong niluto nating busam. Masarap daw talaga yan with the soju. Yan po ang lagi kong naririnig. Tapos alam niyo yung fried chicken, masarap din daw yan kainin with beer. So ito, one bottle lang daw, sabi ni DE. Ano lang sila, hati lang sila ng kanyang kuya kasi isang bottle lang man ang soju ang natitira sa ating ref. Okay lang naman yan kapag konti lang mga kabisdak at nasa bahay. Hindi yung magalasing ka, then magtatrabaho ay hindi yun pwede. No? Masama na po yun. So ito, natuwa po ako kasi nasarapan po si Tiago na Jubunim, si Bianan, si DE sa ating nilutong busam. Masarap naman talaga to guys. Tikman nyo po, lutuin nyo po itong busam. At mas masarap po ito kapag may presko kayo, yung bagong gawa na kimchi. Tapos lagyan nyo ng oyster yung kimchi nyo, ay nako, masarap talaga siya. Pagkatapos ko pong magligpit sa kusina ay tumulong ako saglit dito kay DE sa ating Chili's dahil may order po tayong 12 boxes from Myonggi Upa at yung mga restaurant owners na friends din ni Myonggi Upa. Alam niyo itong si Myonggi Upa, hulog ng langit. I mean, napakalaking tulong talaga ni Myonggi Upa sa amin guys kasi may mga kakilala din siyang ibang restaurant owners. So ini-introduce po niya itong aming mga Chili's sa ibang restaurant owners. In fact, nagbigay na kami ng calling card. Nag-suggest si Myonggi Upa na why not mag-ano kayo ng calling card? Gumawa daw kami ng calling card para ipamimigay na lang daw niya. So ayun, thank you so much Myonggi Upa. At itong si Myonggi Upa, mas mabilis at mas madali. Hindi po mabusisi itong unlike sa auction. Itong kay Myonggi Upa hindi na namin i-arrange, fix na yung presyo. Sa auction market kasi dapat maganda yung pagkalagay ng chili sa box para maganda siyang tingnan. At we don't know ang presyo, hindi tayo sigurado. May mga araw na mura siya, may mga araw na mahal siya, pero madalas lang siya, average siya. Kay Myonggi Upa kasi safe na safe yung ating presyohan at mas mabilis po tayong nag-boxing ng ating chilis kay itatapon. Ipapasok lang man natin sa loob ng box, wala nang arrange. At ang pinakamalaga, itong radish boxes natin from last year, diba nag-order man tayo ng napakaraming radish boxes na hindi natin nagamit dahil palpak man yung ating radish farm last year. So ngayon, nagamit na po namin sila for Myonggi Upa and his friends dahil hindi man natin kakailanganin yung chili box talaga na binibili pa natin sa bodega. So, diba? Napakalaking tulong talaga. Thank you so much to Myonggi Upa.
By the way, nais ko lang pong batiin ng isang belated happy birthday last August 10, si Ma'am Mirna Gardica in Sibugay. And belated happy 17th birthday to Nathan Angelo last August 7. Hello kay Ma'am Jennifer in Belgium, kay Ma'am Annabel Cuevas in Taguig. Belated happy birthday last August 8 to Ma'am Gina Rose Pusyo. Hello kay Ma'am Marichu Andrade in Humanity QC, and happy 7th birthday to Stephanie on August 14. Happy 7th birthday, Stephanie. And shout out Karaang family in San Lorenzo, San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you so much mga kabisdak sa mga bago nating subscribers dyan. Welcome po sa ating channel. Sa mga silent viewers natin, maraming salamat po. Si LE mga kabisdak, parang hindi na siya makapaghintay sa kanyang birthday ba. Gusto na niyang i-open po itong gift ng kanyang tito ni Osaka Boy. Oh, may siya at gustong-gusto po niya yung watermelon cake na bigay ni Gasoline Boy. 천천히 먹어. 높이는 낮아도 이것도 거의 저 사이즈랑 거의 사이즈가 팍팍 Nag-deliver po tayo ng 12 boxes sa isang direct order. Mga restaurant owners po yun mga kabisdak. At alam nyo ba, ito yung masaya. Pasensya na po kayo sa ating buhok. Tumulong kasi ako kanina sa pag-boxing. Oh, aayusin natin yan mamaya. Mag-imagine na lang kayo na maayos ang buhok ni Ajuma. Diba, sa Seoul is, na hospital masisaldi doon sa Seoul. And itong si DE, naghahanap ng pagkain. Gusto niyang kumain ng Haejangguk. Tamang-tama. Malapit lang po sa Hyundai Hospital, may Haejangguk restaurant doon. At kapag kumakain ka po ng Haejangguk, meron po yung chunyang kutsu. So, tinanong niya yung may-ari, Ajuma yung may-ari daw, kung saan nila binibili yung kanilang chunyang kutsu. Kasi di ba nagbibenta man tayo ng mga chunyang chilies. So, ayun, sabi ng may-ari, bumibili sila sa auction area, Karakjang. So, tinanong ni DE, magkano ba ang bili mo? Teka lang, inopen na ni LE yung pasalubong. Ayan pala ang pasalubong ng kanyang tito. Napaka-espesyal naman ng... Pacho, Aicho, Aigo, lemon cake. Ito, Aigo. Ito daw po yung, lemon cake na famous sa Kobe, Japan. Hindi na nakapaghintay, inopen na. Ayun mga kabisdak, kasabi ng Ajuma, may-ari ng restaurant, bumibili siya sa auction market for 50 to 60,000 per box daw. Sabi ni DE, ay ganun ba? Kamahal naman. Kami na lang ang mag-supply sa'yo ng chilies. So, nakakuha ng bagong customer si DE. Ang benta ni DE is 30. So, nag-yes agad yung may-ari ng scissors, Jumia. Kawi. Nag-yes si restaurant owner kasi nakakasave siya ng 20,000 sa isang box. Kay 30 lang man sa amin. Siyempre, binabaan ni DE yung price para sa amin na siya kumuha. Nakakuha ng customer si DE doon. O, diba? May mga nangyari pa ding maganda. Maganda pa rin nangyari sa pagka-hospital ni Saldi. Hindi lahat bad. Meron ding good. At malay natin, yung restaurant owner na yun ay may makuha pang ibang customer. Kung malaman niyang maganda yung mga chilies natin at mas mura. O, diba? God is good all the time talaga mga kabisdak.